Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, ako po ay humihingi ng paumanhin. Kahapon po ay hindi po tayo nakapag-broadcast. Ngayon naman po ay medyo na-late po tayo. Bumuhos na po kasi ang yelo. Medyo makapal-kapal na po yung snow kaya sa umaga pong ito medyo na-late tayo. Patawad po at pipilitin po natin na sa umagang ito ay mapagbulay-bulayan natin ang mensaheng hatid sa atin ng Panginoon. Muli po, isang magandang araw sa inyo pong lahat. Ang atin pong pag-aaral ay may pamagat po na Does the Gospel of John teach Christian Universalism? Meron po mga talata sa aklat ni Juan na madalas ay mistakenly interpreted by many. Sa pag-aakala nila na ang mga talatang ito ay nagtuturo ng tinatawag na Christian Universalism. Especially yung talata po ng John 3:16. Minsan po ito ay, actually ang John 3:16 ay isa sa pinaka-well-loved. Ito po yung madalas ay kabisado ng lahat. By heart ay inuusal natin ito. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Sa simulain ng atin pong pagiging Kristiyano, inculcated sa ating mga puso ang talatang ito. Pero alam niyo po ba na ang John 3:16 ay isa sa pinaka-difficult passage? Ano po? Siguro ang tanong ninyo, Pastor, how can the most well-known, loved verse in the Bible will be difficult? So siguro po simulan natin ito mga kapatid, and I would like you to share this video sapagkat maganda tong pag-aaral na ito, lalo na po yung mga hindi nauunawaan kung ano talaga ang lalim na kahulugan ng John 3:16. At i-share nyo po ito at makikinabang po ang marami sa pagkaunawa ano po ba talaga ang kahulugan nito. Because I believe many of you ay pinaniwalaan ang maraming mga preacher, ang mga pastor, sa pagsasabi na ito pong John 3:16 ay nagtuturo nung tinatawag na salvation open to all. Redemption and the redemptive work of God given to all the world. Kanino po ba talaga ang kaligtasan? So, kaya ang akin pong hamon at paalala sa inyo, share nyo po ito. Puntahan po muna natin ang ilang mga verses sa aklat ni John. John 1:29. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. In-underline ko po yung word na world. Ibig po bang sabihin dyan, noong nakita ni John si Jesus, sinabi po ni John na si Jesus ang magtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi po yung translation po ng world sa atin pong Tagalog na lengguwahe, isa lang ang kahulugan no po? Pag sinabing world, ang nasa isipan po ng lahat ng tao ay buong sanlibutan, lahat ng taong nakatira sa earth. Yun po ba ang ibig sabihin dyan ni John the Baptist? Now, when John the Baptist saw Jesus coming, he declared, Behold, the Lamb of God, that which taketh away the sin of the world. Ano pong pakahulugan ni John dyan? Ang tatanggalin ba ni Jesus ay kasalanan na po ng lahat ng tao? So, iyan po ang isang tanong. John 1:12-47. Ano po ang sabi rito? And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. Ayan.
Sabi po ni Jesus diyan, kung ang sino mang nakikinig ng aking salita at hindi nanampalataya, hindi ko siya hahatulan. I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Tanong, yung world na binabanggit dyan na kanyang ililigtas, anong kahulugan yan? Sa Tagalog yan iligtas ang sanlibutan. Kapag ba sanlibutan, ano po uli ang kahulugan yan? Lahat ba ng tao yan sa sanlibutan ay kanyang ililigtas? Kaya po kapag may mga relihiyon, lalo na po ngayon yung mga gumagamit ng mga talatang yan, even the LGBTQ community na nagtayo ng kanilang sariling relihiyon at pananampalataya, hindi tayo ikokondina ni Jesus. Hindi tayo paparusahan ni Jesus because Jesus came to save the world, and that include us. All the people. Yan po ba ang ibig sabihin yan? Tapos po yung paborito nating verse ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano po ang ibig sabihin niyang mga in-underline nating mga word? Again, I would like to tell you, John 3:16 is a difficult passage. Tanong nyo siguro, how can the most well-known verse in the Bible be difficult? Ano po? One of the most common mentalities of Christian is thinking that I know what the verse means already. Alam ko na yan. Iniibig ng Diyos ang buong sanlibutan. Lahat ng tao iniibig ng Diyos. Yan ang sinasabi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish. Alam niyo po, people often misinterpret John 3:16 by generalizing the word world. I-generalize yan sa paniniwala na ang kahulugan ng salitang world ay lahat ng tao. Meron nga ako narinig na preacher talagang pinagdiinan pa, sinabi dyan world ibig sabihin niya lahat. Hindi lang yung mga elect. Hindi lang yung mga pinili. Walang pagtatangi ang Diyos ayon dyan sa verse na yan. Kundi iyan ay para sa lahat. Yan po ang interpretasyon nung narinig kong pastor na araw-araw ay nangangaral pero hindi niya nauunawaan itong verse na ito. Ang tawag po there are two school of thoughts at ito po yung madalas na nagtatalo. Ano po yung school of thoughts na yon? But before that, puntahan muna natin ang verse na ito. Aralin natin muna. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Binanggit at in-underline yung word na world. Si James chapter 4 verse 4 may binabanggit din dyan. Ang sabi ni James, you adulteress, you do not know that friendship with the world is hostility toward God. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world, make himself an enemy of God. Tanong mga kapatid, yung bang world na binabanggit doon sa John 3:16 at yung world na sinasabi ni James na wag nating kaibiganin dahil kaaway ito ng Diyos, ay parehong world. Yung world na binabanggit doon sa John 3:16, iniibig ng Diyos. Mahal ng Diyos. Pero si James, merong sinasabi sa mga Christians, merong sinasabi sa mga believers na huwag kaibiganing world. Sapagkat ang nakikipagkaibigan sa world na ito ay kaaway ng Diyos. Tanong, pareho ba ang world na yan? Kung i-interpret ba natin ang John 3:16 na sinasabing love ni Lord na world,
Ay kaparehas ba yan ng word na binabanggit ni James chapter 4 na kaaway natin at kamuhian natin, huwag tayong makipagkaibigan doon sa word na ito? Ngayon, masasabi natin, magkaiba naman yan, Bishop Magkaiba yung word na binabanggit ni John at magkaiba yung binabanggit ni James. So, ibig sabihin po, ang konklusyon natin, hindi palibasa na basa natin yung word, isa lang ang kahulugan ng word na ito. Pwede po ba nating sabihin ganon? Hindi palibasa nakabasa tayo ng word, ang definition agad natin ng word ay lahat na ng tao yon. Pwede po bang ganon? Kayo na po ang sumagot. Kasi po most of the time, ganon tayo mag-isip, lalo po sa salitang Tagalog, napakalimitado. Sanlibutan ang ibig sabihin yan So yung James chapter 4 at yung John chapter 3 verse 16, parehong sanlibutan ang binabanggit yan. Pero yung sanlibutan ba na iniibig ng Diyos sa John 3:16 at yung sanlibutan na kinamumuhian ng Diyos sa John chapter 4 verse 4 at sinasabing huwag tayong makipagkaibigan ay parehong sanlibutan. Dito po ngayon nagkakatalo ang tinatawag na school of thoughts o yung theology. Magkaiba po ang pakahulugan. Una, meron po tinatawag na Reformed Doctrine o Reformed Theology na siyang ating pinaniniwalaan. Ito po yung turo. Ito po yung pinaniniwalaan namin ng Unida Christian Church of Canada, ng Winnipeg Unida, pinaniniwalaan ng inyong lingkod kahit na nung nandun pa ako sa kabilang simbahang aking kinakaaniban. Kasi po ito yung aming natutunan simula pagkabata na itinuro sa amin ng nauna naming mga pastor. Na ano po itong Reformed Doctrine na ito? We believe in determinism that from the beginning, there is a sovereign God that decreed everything that happens. That is what we believe. Na mayroong makapangyarihang Diyos. Na ang Diyos na ito, siya ang nagplano ng lahat. We believe in creation according to Genesis chapter 1. Na mayroong Diyos na lumikha. Na ang Diyos na ito'y makapangyarihan. Walang nakalampas sa kanyang palatuntunan. Walang nakalampas sa kanyang layunin. Simula sa simula hanggang sa dulo siya ang Diyos. He is the Alpha and the Omega. May makalalampas ba sa kanyang pangunawa? Ngayon, pahinain niyo yung Diyos na yon. At ganun po ang turo ng iba. Ibig po sabihin, may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng Diyos. May mga bagay na hindi alam ang Diyos. May mga bagay na walang kapangyarihan ng Diyos na pigilin. Hindi po ganun ang Diyos na aming kilala Naniniwala po ako at ito ang turo ng simbahang kinalakihan ko na binago na ngayon ng mga pastor na nagsulputan na ang Diyos ay sovereign. Kung may nangyari yan, alam yan ng Diyos, pinayagan niya ng Diyos, at kaya niya yung pinayagan, bahagi yan ng plano niya. Pag hindi ganun ang paniniwala mo tungkol sa Diyos, maliit ang Diyos mo. At dahil doon, tutulungan mo ang Diyos mo. Tutulungan mo siyang mag-isip, tutulungan mo siyang magpasya. Kaya nga ngayon ang tao ngayon, ang mga pastor ngayon, tinuturoang mag-declare, tinuturoang utusan ng Diyos, tinuturoang, Lord, ganito gawin mo, I declare. Pero hindi ganun God is sovereign. He determined everything. Patutunayan po natin yan later on, pero gusto ko pong ipakita yung another school of thoughts, the Arminians or the Libertarian Free Will. Ano yan? Ito lang naman po yung common na nagbabanggaan na dalawang doktrina kasi po, ito po yung iniwan ng dati kong simbahan. Iniwan po yung Reformed Doctrine at pinilit na inakap dahil po sa mga bagong mga pastor na impluensyado ng Pentecostal at ng G12 na ituro ang konseptong ito ng Arminianism at ng Libertarian Free Will. Ano ito? Ito yung concept na ang tao at ang mga anghel ay may abilidad na gumawa ng sarili nilang pagpapasya na hindi predetermined by God. Opo, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan.
Subalit, nung nahulog ang tao sa kasalanan, yung kalayaan na yon para sa mga bagay na espiritual ay namatay. Because ang tao ay namatay sa kasalanan. Kaya doon nagkakatalo Naniniwala po tayo, ito po yung akin laging unang tinatanong sa mga manggagawa ng UNIDA dito sa Canada. Naniniwala ka ba sa total depravity of man? Pag nag-a-apply po bilang pastor, ganun lang kasimple. Naniniwala ka ba sa total depravity of man? Pag naniniwala ka sa total depravity of man, ibig sabihin, wala tayong kakayahan. Naniniwala ka ba sa assurance at eternal security? Importante yun Kasi pag naniwala ka na ikaw ay totally depraved, kaya ka naligtas dahil sa grace ng Diyos. At dahil ang Diyos ang nagligtas sa iyo, you will be eternally secured. Amen po ba? Basic yun. Pero ito pong mga Arminians, itong libertarian free will, ang paniniwala nila, sila ang nagpasya. Hindi sila impluwensyado ng Diyos dahil hindi naman sila namatay sa kasalanan. Humina lang. Yung pong paniniwala na hindi sila totally depraved, hindi sila totally unable, ang naging determining factor dito. Kaya nakakalungkot, nung binago po yung saligang batas nung dati naming simbahan tinanggal po yung mga salitang itinatakwil ang mga Pelagiano, inalis na po yung doktrina ng total depravity. Ang nangyari po, yung tao hindi na po totally depraved, humina na lang yung kanyang kalagayang espiritual. Magkaiba yung patay at magkaiba yung humina. So, ibig sabihin, may kakayahan pa rin ang tao na piliin ng Diyos. Subalit, that is very contradicting to what the scripture is saying. So, ito po yung dalawang school of thoughts na may malaking magkaibang interpretation sa tinatawag na John 3:16. Basically, those who affirm the Arminians and the libertarian free will, they deny the sovereign election ng John 3:16. At ini-interpret nila ang John 3:16 this way. Ewan ko po kung kayo, ganito rin ang interpretation nyo mga kapatid, makinig po kayo. Most people or most Christian will interpret John 3:16 as God loved every single person in this way. God loved every single person and He gave His Son, Jesus, to die on the cross so that anyone who freely chooses to believe in Jesus will have eternal life rather than be condemned to hell. That is how the libertarian free will interpret John 3:16. In essence, mga kapatid, they think that John 3:16 affirms that God's intention is to save everyone. Tanong, yun ba talaga ang intention ng Diyos? And He leaves the decision to each individual to be saved. Parang si Jesus parang yung ama, o sige anak, iaalay kita, ibibigay kita sa mundo, sa lahat ng tao. And then, yung mahalagang dugo mo na nabuhos ay ibinuhos para sa kanilang lahat. Kung ganon ang paniniwala, edi maganda sana nga dahil sa pagkakabuhos ni Jesus ng kanyang dugo, kung ito'y para sa lahat, dapat lahat ligtas na. And that is what the universalism are teaching. But the sad thing is, the Arminians and the libertarian free will do not believe in the universality of salvation. Di rin sila naniniwala doon Kasi nga, yung universalism, ang teaching, sa kamatayan ni Jesus, pagbuhos ng kanyang dugo, lahat na ng tao ay naligtas. But both the Reformed and the Arminians don't believe universalism. Kaya, sasabihin ko po na Arminian, di naman sila nagtuturo ng universalism Ang itinuturo po ng Arminian, open para sa lahat ng tao yung kamatayan ni Jesus. At makakamit lang
yung dugo na makapangyarihan ni Jesus kung tatanggapin. Kung hindi mo tatanggapin, walang silbi ang kamatayan ni Jesus. That is what the Arminians and the libertarian free will believe. Di po ba? Yan ang mga turo. Kaya nga po sa mga evangelistic meeting, ang hamon receive. Pag hindi mo ni-receive, you will land in hell. Pag hindi mo tinanggap, pupunta ka sa impyerno. Laging ganun. Kaya nga pipilitin kang pasunurin sa prayer Dahil pag nasunod mo yung prayer, pag nakasunod ka doon sa repeat after me prayer, ligtas ka na. Born again ka na. Ganun nga po ba mga kapatid? Kaya napaka-importante. Inulit ko po ito kasi nung nakaraan Tuesday, hindi masyadong nabigyan ng emphasis ng ating tagapagsalita. But there is a massive problem with that kind of an interpretation. Ano po ang problema niya? Let us look at the succeeding verse. Minsan po kasi titigil sa 16 Tingnan po natin ang 17. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. John 3:16. Tuloy natin sa 17 ang sabi, For God did not send His Son into the world to condemn the world. Pareho ba yung world na binabanggit na mahal ng Diyos sa John 3:16 at yung world na binabanggit sa 17? Tanong. Sagutin niyo po. Parehas po ba yung world na binabanggit sa 16 at yung world na binabanggit sa 17 na hindi i-condemn ng Diyos? Parehas, hindi po ba? Isang verse lang pagitan niya. Wala nga pagitan Yung John 3:16, kasunod John 3:17, na yung iniibig na mundo ng Diyos, ang sabi niya, hindi niya i-condemn sa 17. Tama? Parehas yan. But in order, so yung world yun, yung world yun. Yung world na mahal ng Diyos sa 3:16, pagdating sa 17 is the same world na hindi niya i-condemn. Ano gagawin niya? Yung pong sumunod na talata, but in order. Sa Greek yan, hina, H-I-N-A. Alam niyo po, every time nagagamitin yung word na hina sa Greek, or in order, ibig sabihin yan, it will surely come to pass. Matutupad yan. In order that the world. Ngayon, yung sumunod na world na yan, kaparehas pa rin po ba yan noong John 3:16 na world? At yung unang world sa sentence ng John 3:17? Sabihin niyo po sa akin. Tatlong world ang mababasa natin dyan. For God so loved the world that He gave His only Son. Tapos, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Apat pala yan, pangatlo na yon. And then, in order that the world might be saved through Him. Apat po na word yan. Tanong, pare-pareho po ba yan? So, kung iyan ay pare-pareho mga kapatid, ang ibig pong sabihin, sa kamatayan ni Jesus, dapat lahat ay ligtas. Tama? Kasi hindi niya i-condemn yung world na yon because He loved that world. And that world, in order, ibig sabihin, sigurado yan. 100% yan. The definition of that world will give us a conclusion that He will save. God says, John 3:17 says, God sent the Son into the world in order the world might be saved through Him. So yung word na hina sa Greek, in order, ibig sabihin, God will accomplish His purpose. The world will be saved through Jesus Christ, guaranteed. Amen po ba? Balikan natin yung verse. God did not send His Son into the world. Hindi niya ipinadala ang kanyang mga anak, sa mundo, sa world,
para i-condemn ang mundo, ang world. Pero ipinadala niya ito in order. Yung pong napakatinding salitang ito, in order, ibig sabihin, para matupad ang layunin ng Diyos na ano? Na iligtas ang sanlibutan. Kung gano'n ang interpretation, mabibigyan natin ng konklusyon, wala talagang mapapahamak. Lahat ay maliligtas. Because the intention, the will of God, the purpose of God will surely be accomplished. The world will be saved through Jesus Christ, guaranteed. Ngayon mga kapatid, may malaking problema ito. This presents a problem for the Christians who affirms libertarian free will. If John 3:16 and 17 actually teaches that the intention of God is to save every single person, every single individual, then these Christians must be universalist. That is universalism. And if you believe on universalism, as I stated a while ago, alam niyo po yung teaching ng universalism, noon pa man, kinondena yan bilang heresy. Heretic po yung teaching na yan. Hindi po tayo naniniwala na ang lahat ng tao ay maliligtas. Sapagkat ang sabi naman ng Biblia, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami makasusumpong nun. Makipot lang ang daan patungo sa kaligtasan, konti lang ang maliligtas. Kaya importante mga kapatid, na aralin ang verse na ito. Ano ba talagang tinuturo nito? Simulan po natin sa pag-aaral ng salitang world. The definition of world to a Jew, simple Jew, would not be every single person on this planet who has ever existed. Pag nabasa niyo po yung word na world, hindi po ibig sabihin yan, laging tao o lahat ng tao. Ano po? So, simple lang ang gagawin. Puntahan nyo lang po yung concordance. Puntahan nyo lang po yung Google. Makikita nyo po na sa Bible, napakaraming kahulugan ng salitang world. Ay, meron nga po, una. So, yung pong word na world, sa Greek ay cosmos. Ayan, hindi po yung soft drinks. Cosmos is used 7 times po sa book of John So, titingnan po muna natin, isa-isahin natin. Ano po? So, dito po sa Acts 17:24, cosmos is used of the universe as a whole. So, hindi po tao lang. Kapag sinabing world, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth. Kapag sinabi pong world sa definition ng Bible, Acts 17:24, hindi lang po tao binabanggit yan. Hindi every single person on this planet. Kung hindi, lahat ng nilikha. Universe as a whole. Ano ba yung universe? Kasama mga bituin, mga kalawakan, yung nakikita ng telescope at hindi nakikita ng telescope, yung pong mga nandito sa sanlibutan, yung Earth, yung Uranus, yung Saturn, lahat ng planetang yan, universe, ang tawag dyan, world. God that made the world and all things therein. Kapag nagbasa ka ng Bible at ang interpretation mo, kapag nabasa mo yung world, ay tao lang, may malaki ka ng problema doon. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, ano pa? Pangalawa, cosmos is use of the earth. John 13:1. Ano ang sabi diyan? Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour has come, that He should depart of this world. Binanggit diyan yung world. Ibig po ba sabihin diyan, pag binasa natin yan, ang iiwanan ba ni Jesus diyan ay ano? Yung bang universe?
Ang iiwanan ba ni Jesus dyan na siya'y aalis na ay yung mga tao? Ano ang iiwanan niya dyan? Ang iiwanan niya dyan, ang sabi ay yung earth. Ano po? Ang interpretation natin, yung word na binabanggit dyan sa John 13:1 ay earth, o yung earth mismo. Because wala naman siya sa Mars, wala naman siya sa Jupiter. Nasaan siya nung siya'y tao? Nandito po siya sa earth. Kaya if you're going to interpret John 13:1, pag binasa mo ito, ang sinasabi ni Jesus dyan, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour has come, he should depart out of this world. Not out of the universe, kundi out of this world, out of this earth. Unto the Father. Saan ba ang Father? Di ba sa heaven? He seated at the right hand of the Father. So saan siya umalis? Umalis siya sa sanlibutan. Yung sanlibutan na binabanggit dito ay earth. Having loved his own which were in the world. Tanong, binanggit uli yung world. Nasaan yung mga tao? Sa world. Asan yung world na yon? Ano yung world na yon? Earth. Ephesians 1:4. According as he had chosen us in him before the foundation of the world. Binanggit uli yung world na yan. Ano yung founded? Well, the earth. Genesis chapter 1. That we should be holy and without blame before him in love. So magkaiba yan, dalawa na yan. Binabanggit, parehong salita, world, pero may dalawang kahulugan na yan. It's either universe or the earth. Lipat tayo. Cosmos again is used of the world system. Hindi tao, hindi universe, hindi earth, pero sistema ng mundo. John 12:31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Sino ba yung binabanggit dyan? Yung prince of this world na yan. Si Satan yan eh. Ano ba yung mundo na kontrol ni Satanas? Ano ba yung sinasabi sa 1 John 5:19? And the whole world is under the influence of the devil. Ano ba yung world na yon? Na under his influence. And that world is the system of the world. Yung sistema, the world system. At darating yung panahon, nahahatulan na ng Diyos yung world system na yon. If you're going to read John 12:31, hindi po ibig sabihin yan ay earth, hindi po ibig sabihin yan ay universe, kundi world system. Sa Matthew 4:8, no? 1 John 5:19, mababasa nyo po yun. Additional verses po dyan sa number 3. The number 4, cosmos is used again of the whole human race. Eto, totoo naman yan. Ginagamit din po yung world para i-describe ang lahat ng nilalang na tao. Romans 3:19, ano sabi dyan? Now we know that what things soever the law saith is saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Ayan. So ano ibig sabihin? Dahil sa kasulatan, lahat tayo under ng kasulatan, lahat tayo nagkasala sa kautusan. Ano po ang ibig sabihin? Walang masasabi ang lahat. Titikom natin ang ating mga bibig dahil tayong lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Both man and woman, every human race. Kaya dyan, alinaw dyan sa Romans 3:19. Totoo naman, kapag nabasa nyo yung world, minsan ang kahulugan nito ay entire human race. Tanong, yung John 3:16, kaparehas ng Romans 3:19? Iyon ang interpretation ng mga Arminians. Pag binabasa nila ang John 3:16, ikinukumpara nila ito
sa entire human race. For God so loved the entire human race that He gave His only begotten Son, for whoever believe in Him will not perish. Ganun nga po ba? Mamaya konti, ano po? So, ayan po pang-apat. Panlima, yung cosmos o world is also use of humanity minus believers. Ano ibig sabihin yan? So, kung humanity hindi kasama ang believers, edi mga unbelievers lang yan. Cosmos. Sabi dyan, John 15:18. If the world, sinong world yun? Hate you, sino yung you? Eh di mga believers yun, ano po? Kung ang mundo ay kinamuhian kayo, sino kinamuhian? Di mga believers. Ang sabi ni Jesus dyan, if the world hate you, this is the world, and they hated you, the believer, you know that it hated me before it hated you. So, ibig sabihin niya ni Jesus, yung mundo, kamumuhian kayo. Pero pag kinamuhian kayo ng mundo, nauna nila akong kinamuhian bago pa kayo. So, ano pinakikita rito ni Jesus? Ginamit yung word yan. So, kapag nabasa niyo yung word, nangangahulugan din po yan ng human race without the believers. Nakuha niyo po? Humanity minus believers, because the humanity that hated the believers are also called world. Tama? Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, mag-iba kayo ng landas. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag kayong umayon saan? Sa takbo ng ano? Ng world na ito. No? Do not pattern to the work of this world. Yun po yung sinasabi ng Romans chapter 12. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Mag-iba kayo ng landas. Huwag kayong umayo sa takbo ng sanlibutan ito. Kausap niya po yung mga Christian at ang sabi niya, itong mundong ito ay kamumuhian kayo. Pero pag kinamuhian kayo, nauna akong kinamuhian nila. So yung word na world, ibig sabihin niya, humanity minus believers. Panganim. Cosmos is again used to Gentiles in contrast from Jews. Romans 11:12. Now, if the fall of them be the riches of the world, and then the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Sa Romans 11 na binabanggit dyan yung Israel. The nation of Israel. The Jew. Yung mga Hudyo, ang sabi, yung pansamantalang pagbagsak ng Israel ay magiging pagpapala sa mundo. No? Yung word na binabanggit dyan, mga kapatid, ay sino? Mga Gentiles. If you are going to read that Romans 11:12, iyon pong binabanggit dyan ay mga hintil. Kaya po, yung pagtigas ng leeg ng mga Hudyo ay naging pakinabang nating mga hintil. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi ni Jesus, mayroon pa siyang mga tupa na wala sa kanyang pastulan. At hanggat hindi nakokompleto yon, ayon sa Romans 11, hindi babalik ang Panginoon. So yung pong mga tupa na yun, yun yung mga Gentiles. At dyan po, tinawag din silang world. Cosmos is used of Gentiles. Ayon dyan sa Romans 11:12. Pampito, tinawag din ng cosmos in reference to believers. Ito, marami po tayong gagamiting verses. Para patunayan natin na kapag nabasa niyo yung world, ang ibig pong sabihin nun, believers lang. Hindi lahat ng tao. Ano-ano yung mga verse na yon? 1, John 1:29. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Tanong, yung bang word na yan, lahat ng tao? Again, kung lahat ng tao yan, ang tinanggal ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na kasalanan,
ay kasalanan ng lahat ng tao. At kung ang lahat ng tao ay natanggal ang kasalanan, edi ang lahat ng tao ligtas. Hindi ganun hindi po ba? Alam natin na ang maliligtas lang ay yung pinagbuhusan ng dugo ng Panginoon. At pili lang yon. Sino yon? Yun yung mga believers. Huwag niyong kalimutan, sa aklat ng Exodus, yun lang may pahid ng dugo sa pintuan ng bahay na binuhos ng dugo ng kordero ang lalampasan at ililigtas ng anghel. And so it is with Christ's redemptive work and His atonement on the cross. The blood was shed only for the believers. Kaya si Jesus ay Lamb of God given only for the elect. Behold the Lamb of God which take away the sin of the world. Kaya pag binasa yung world na yan, that is in reference for the believers only. Kasi kung iyan ay para sa lahat ng tao, universalism yan. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Ano pa hong verse? John 12:47. And if any man hear my words, and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. Yang world na yan again. Yang world na yan is pertaining to believers. Sapagkat ang ililigtas lang naman ng Diyos ay yung mga sumampalataya. Pag hindi sumampalataya ba, ligtas? Tatanungin ko po kayo, magandang tanong yun. Yung po bang hindi na nampalataya, ligtas? Eh di hindi. Kaya ang ligtas lang, yung believers. Ang tanong, kanino nabuhos ang dugo ng Panginoon? Sa believers. Sino yung mga believers? Mamaya natin sasagutin. Kasi, ang realidad, hindi naman lahat ay mananampalataya. Tama? Now, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So nakita po natin dyan, nagbigay ang Diyos ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, at sigurado yung pinagkalooban nito ay siguradong ligtas. Amen? So makikita po natin sa mga talatang yan, ano po? Dagdagan pa natin pala. Another one. John 6:33. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth unto the world. Jesus is the bread of life. Kanino po siya ibinigay? Binigay lang po siya sa mga mananampalataya. Yung word na binabanggit dyan, mga believer yan. John 12:47. Ano po ang sabi diyan? And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. For 2 Corinthians 5:19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Tanong, kanino po ba nakipag-reconcile ang Diyos? Sa lahat ba ng tao? No. Nakipag-reconcile lang ang Panginoon sa kanyang mga tupa. Sa kanyang iglesia, tiyak yung mga tao na kanyang ililigtas. So thus, it will be seen that cosmos has at least 7 clearly defined different meanings in the New Testament. It may be asked, has then God used a word thus to confuse or confound those who read the scriptures? Binigay ba ng Diyos to para lituhin tayo? Hindi. In fact, ibinigay ito ng Diyos para ipaunawa lang sa atin. Po? Kaya hindi tayo dapat maging tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangang magpakabisi tayo
hindi sa mga bagay na mundong ito, kundi sa pag-aaral at pagsasaliksik ng banal na kasulatan, baka nabobola lang tayo ng mga turo ng iba. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Martha. Martha, Martha, you are so occupied with serving, occupied with service, pero wala kang panahon para sa pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. But how is a searcher of the scripture know which of the above meanings of the term world has in any given passage? Ang importante po, pag-aralan natin ang context. Pag-aralan natin ang context. John 3:16 is Christ as the gift of God. The first clause tells us that what moved God to give is what? His love. His only begotten Son. And that was His great love. And the second clause informs us for whom God gave His Son. Kanino ba binigay yung bugtong na anak? It is the love of God that moved Him to give His Son. Ang tanong, kanino niya binigay yung kanyang bugtong na anak? Ang sabi, whosoever believe it. While the last clause makes known why God gave His Son. And that is purpose. And the purpose is everyone that believeth should not perish. Tiyak. So, ano pong ibig sabihin yan? Kung i-conclude natin ang John 3:16, that world in John 3:16 refers to the world of believers. Only God's elect. In contradiction yan doon sa tinatawag na world of the ungodly ng 2 Peter 2:5. Tandaan niyo, merong world ng ungodly at merong world ng mga elect. 2 Peter 2:5. No? 2 Peter 2:5 is established unequivocally established by comparison to the other passages which speaks of God's love. The world in John 3:16 refers to the world of believers. God commanded His love towards us, the saints, whom the Lord loveth, and those whom He loveth, He chasteneth. Hebrews 12:6, sino ba ang pinaparusahan? Yung itinuturing na anak. Hindi po pinaparusahan ng hindi anak. Kapag ikaw hindi pinaparusahan, baka ikay anak sa labas. So anong sabi ng Bible? Romans 5:8, inuutusan tayong ibigin ng Diyos sapagkat siya'y umibig sa atin, tayo na kanyang mga saints. The world in John 3:16 is in reference to believers, in reference to His saints, in reference to His Son. And we love Him because He first loved us. Sino yung us? Believers. 1 John 4:19. So, John 3:16 actually speaks of limitation of a particular rather than universal redemption. For clearly, not everyone will be saved. Amen? So, redemption for clearly, not everyone will be saved. Only those who believe in Christ are saved. The Father loved the world in this way. He gave His Son for the purpose of saving those who believe. No? The Father saved. The Son is given so that the believing ones will not perish, but by contrast have eternal life, and that is the purpose of God's giving. So the text, John 3:16, does not address the issue of who will believe or who can believe. Hindi po binanggit yun dun eh. Pero kung babalik lang po tayo sa ilalim na verses ng John chapter 3, makikita natin kung sino yung whosoever. Minsan, yun po kasi yung pinagtatalunan eh, yung whosoever eh. Pero malinaw naman po na bago dumating doon sa John 3:16,
merong lalaking lumapit sa Panginoon sa John chapter 3, verse 3, walang iba kundi si Nicodemus. So John chapter 3:16 teaches us all who believe in Him will not perish, but will see everlasting life. So ano ibig sabihin ng pagtuturo nito? So this text tells us about who will believe or who can believe. The answer is absolutely nothing. Sinong mananampalataya kung sa kanyang sarili lang? Wala. Sinong maliligtas kung sa kanyang sarili lang? Wala. Kung ang basihan ng kaligtasan ay ang pagpapasya ng tao at siya'y mananampalataya, sinong maliligtas? Wala. Romans chapter 3, 10 to 11, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Paano mananampalataya? Hindi nga naghahanap. Paano mananampalataya? Hindi nga nakakaunawa. Kaya babalik tayo dun sa John chapter 3 verse 3. If you go back a few verses in chapter 3, verse 3 of John, Jesus quotes saying kay Nicodemus, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. That is very clear, isn't it? Kaya yung whosoever na binabanggit sa John 3:16, whosoever believeth, ang prerequisite niyan, kailangan mo nang ipanganak. Dahil wala namang mananampalataya kung hindi ipinanganak. Unless a man be born again, he cannot see God. Nobody seek God. No one understand. So, itinuturo ni Jesus dito that a prerequisite, a necessary condition na kailangan mo nang ma-meet before someone can enter the kingdom is that they are born again. We enter the kingdom of God through faith. But in order to enter the kingdom, we must be born again or made spiritually alive. If we are not first born again, we cannot enter the kingdom of God. Kaya huwag niyo pong ihiwala yung context. Pag binasa ang 3:16, tingnan natin yung unang sinasabi doon. Merong inquiry eh. At itong si Nicodemus, pumunta siya kay Jesus gabi. Kasi nahihiya siya. Hindi siya nagpunta kay Jesus para mahuli si Jesus. Para masalakab niya si Jesus. No, wala siyang intensyon makipagtalo. Talagang hindi niya naiintindihan. Naghahanap siya ng sagot sa kanyang katanungan. Kaya he went to see Jesus by night. Para hindi siya makita ng kasama niyang mga eskriba. Sabi nga ni Jesus sa kanya, di ba guro ka? Ba't di mo naiintindihan ito? You need to be born again. And this same issue is addressed by Jesus 3 chapters further sa John 6:44. Laktaw tayo. Laktawan na natin yung John 3:16. 3 chapter. Ano sabi ni Jesus? Walang makalalapit sa akin. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Hindi nyo ba nakikita yan? Kung ang prerequisite para sa kaligtasan ay pananampalataya, whosoever believeth, nakita na natin na yung mga tao hindi makakapanampalataya kung hindi siya born again. Sa John chapter 3 verse 3. Pagkatapos, lumaktaw si Jesus also explaining John 3:16, yung makalalapit sa akin para makapanampalataya ay yun lang inakay ng Ama papunta sa akin. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Kaya kapatid, pag nanampalataya ka, wala kang dapat ipagmalaki sa sarili mo. Pag nanampalataya ka kay Jesus at nakilala mo siya,
Isa lang ibig sabihin, John 6:44, inakay ka ng Ama papunta kay Jesus. Kaya mo siya nakita bilang daan, katotohanan at buhay. Kaya mo nakita yung krus ni Kristo dahil inakay ka ng Ama. Kaya ka naakay kasi born again ka na. Amen? Minsan po, simple-simple sa mga talata eh. In John 6:65, Jesus said, "That is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." No one can come. Paano makakapanampalataya ka sa sarili mo? Free will mo? Yung mga libertarian free will? Sa sarili mo, makakapanampalataya ka? No. Unless the Father granted you the faith, you will not see Jesus. Of course, all who exercise true faith will certainly be saved. John 3:16 clearly teaches that anyone believing in Christ will not perish but have everlasting life. Kaya malinaw po, yung God so loved the world ay mga mananampalataya yan. Yan lang yung mga pinadala ng Ama kay Jesus. Iyon ang mga na-born again at iyon ang siguradong ligtas. Hindi lahat ng tao yan. Pastor, huwag naman ninyong pagbubulahin ng mga miyembro para paniwalain na ang lahat ng tao ay makalalapit sa Panginoon. Hindi. Only those who have been born again. Huwag ninyong guluhin. Ito ang katotohanan. But what we need to ask is, who will have faith? The Reformed biblical views is that only the elect will be brought to faith. Because no one can come to Christ unless God does something to enable that person to come. Amen? The question usually posed here is something like this. How can you reconcile belief in divine election with John 3:16? Most people assume it is not possible. But actually, if we carefully take a look at the text, not just assuming its meaning, John 3:16 is a wonderful scripture that in no way undermines the truth of divine election. It is certainly the most famous verse in the entire Bible. Here Jesus says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish." When hearing the biblical teaching on the subject of divine election, some seek immediate refuge in a traditional and, may I say, unbiblical understanding of John 3:16. But take note that John 3:16 speaks of a limited scope of atonement. Salvation is not for all. It was given by God only to His elect. Amen? So, importante po mga kapatid na ating tandaan na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagliligtas. At sana po sa maikling pag-aaral na ito ay naintindihan natin ang halaga ng pagkaunawa sa John chapter 3 verse 16. Kung meron pa po kayong katanungan, pwede niyo po akong i-mensahe. Pwede nating pag-aralan. Kung nalilito na kayo, pwede po kayong bumuo ng mga grupo at pag-aralan po natin. Kung gusto niyo pong malaman pa ang mga turo ng Reformed Doctrine, may mga pastor po tayo sa Pilipinas na pwedeng magturo sa inyo. O kung gusto niyo po, pwede niyo po akong i-message para lubusan po nating maunawaan. Mapalad
yung nakikinig at nakauunawa, sapagkat hindi lahat ng may pakinig ay nakikinig at makauunawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone. Hindi po muna ako makakabati.